supporter ng mga foreigners. I-welcome po natin na magbibigay siya ng short message si Sir Malcolm from the UK. I will stand up. Maraming salamat. I'm absolutely overwhelmed by your reports. And to the Manila Bulletin, I can tell you this is a lot more than 2,000 people. I've been watching messages on Facebook for quite a while now that people have come from all over Europe. People have sacrificed their time, their money, they've taken time off work. Even some people have risked their jobs to come here, such as the love for former President Rodrigo Roa Duterte. My message is going to be really short, and I'm just going to say this, that, you know, during the time of the Duterte administration, I was one of the unofficial bloggers, i.e. I was getting sent information from the Presidential Communications Operation Office. I was posting information about the President on a daily basis for 6 years. That was 6 years of my life where I was dedicated because I believe the Philippines was better under President Duterte. Reduce crime, reduce corruption, and my own family felt safe, I felt safe. It was an amazing time. I'm not here to talk about the current government. I'm a foreigner. Please understand that I cannot criticize the government because I'm not a Filipino. All I can say is I have a great deal of love and respect for President Duterte. I got to meet him in the presidential palace back in 2017 at the first Bloggers Christmas party. He spoke to me 3 or 4 times that evening. He shook my hand. He wished my family a Merry Christmas. He was a humble guy and I felt that connection with him. So when I saw that he was bundled onto a plane and arrested, I was absolutely devastated. You know, the people have told me not to comment. My own family said don't get involved because it's going to cause you a problem. I've had death threats, I've lost friends, everything. But I will not keep silent. That the issue is this, the ICC, basically, they shouldn't have gone about doing this. They flew him 21-hour journey, an elderly man of 80. They flew him 21 hours, thousands of miles, for a court appearance for 24 minutes. And now he's going to languish in jail till September. Why on earth did they not do the preliminary investigation first in the Philippines? In fact, President Duterte invited them to the Philippines. Instead, what they did is they brought an elderly man away from his family, you know, away from his lawyers, away from his legal team, with very little notice. I believe in due process, and I hope the ICC believe in due process too. And due process means he should go through the court system of the Philippines because it's a fully functioning judiciary, and I don't agree with how it's been done. Finally, I started a petition last week. We've got 65,000 signatures. I'm going to bring that to the ICC tomorrow, and I have letters from other people, other petitions. And I'd like to thank you all for your support. Maraming salamat po. Mabuhay Pilipinas. And Mabuhay President Rodrigo Roa Duterte, and to his family as well. I'm thinking of you. God bless you all. God bless everyone here. Mabuhay. Radol. Ano mga makat? Idol! Live ah? Opo, live po, tol. Davao, Idol. Ruben Padilla. Ayos, tol, ayos, ayos. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Pidi-pidi ako ah! Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. That's my daughter. Hello, ma'am. Thank you, sir. Welcome. Yep. Thank you. Yes, ma'am. Camera mo. Thank you, Jack. Yeah. Great here. Thank you, sir. Thank you.
Tol. Magandang hapon sa inyong lahat. Unahin po muna natin ang ating pagpapasalamat sa Diyos dahil sa magandang araw na ito at sa safe na pagbiyahe ninyong lahat papunta dito sa The Hague, Netherlands. At syempre, dahil bumiyahe kayo papunta dito, ay mag-ingat kayo sa biyahe ninyo pauwi lahat sa inyong mga tirahan mamayang hapon. Hello, ma'am. Tol. Susunod po ang pagpapasalamat ko sa Dutch Police sa kanilang pagtulong sa atin na mabuo yung programa ngayong hapon na ito at sa pagpahintulot na tayo ay magkaroon ng rally para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa Dutch Police and of course sa local government ng The Hague at sa Foreign Ministry ng the Netherlands. Maraming salamat sa kanila. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa akin para sa ating mga organizers ngayong hapon na ito sa Executive Committee na nag-meeting araw-araw, iba't ibang time zone para pag-usapan kung paano natin maisagawa ang ating pagsuporta, pagpapakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte na matiwasay at maayos ang ating pagsama-sama ngayong hapon na ito. Oo, ma'am. Yes, ma'am. Duterte! Thank you! Duterte! Duterte! Salamat po. Duterte! Sabi sa natin, mahal po namin siya. Mga karating iyan. Kanina nung naglalakad ako papunta dito sa park, meron Tol. akong mga nakasalubong na mga galing Germany. Sir, papicture ako. Yes, ma'am. Tinanong ko sila Si JC. kung gaano katagal ang biyahe mo, ma'am, papunta dito. Sabi niya 9 hours daw. At 9 hours din daw siya mabiyahe pauwi. So ganyan, Salamat, sir. nakikita ninyo Salamat na po. pagsuporta kay Pangulong Duterte at pagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko, lahat kayo may hanap buhay, may kailangan asikasuhin, may mga personal na pinagdadaanan, merong kailangan na paglalaban na gawin sa mga damit ninyo. Paglilinis ng bahay, pagbayad ng utang, ano pa ba, pagtawag sa inyong mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas, ay nandito kayo ngayong hapon na ito at ibinigay ninyo ang oras ninyo at panahon ninyo para mapag-usapan natin ang estado ng ating mahal na bayan Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. 1, 2, 3. Ay, si Sir Robin na lang. Sir Robin, ikaw humawak, magaling ka mag-picture. Opo. Magaling ka mag-picture eh. Naikwento ko na ito Ang liit ng kamay noon, namin, sir. pero mas mahalaga yung kwento ngayon dahil napag-usapan namin siya ni Pangulong Sir, Duterte thank you so doon much. sa loob Hello po. ng detention center ng ICC. Noong ako ay bata pa,
lagi sinasabi ng hindi niya sinasin yung generation ng tatay ko, 1940s, 1950s, 1960s. Hindi sila yung mga magulang na tulad ngayon sa atin na ini-explain natin sa ating mga anak kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Lagi dapat may explanation. Sa kanilang henerasyon ay diretso ka lang pagsasabihan or pagalitan. Ganun yung generation nila. Nung ako ay lumalaki, lagi niya sinasabi sa akin, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka doktor o abogado. Lagi niya yung paulit-ulit habang ako ay lumalaki. Lagi niya yan sinasabi, pag hindi ka natapos ng pag-aaral mo, magiging abo ka dyan sa gilid ng daan. He always emphasized that you mean nothing to the world if you do not finish your education. That was his, that is my greatest gratitude to my father. The emphasis he gave in education. Wala namang problema sa akin yun nung ako ay lumalaki dahil gusto ko din naman talaga maging doktor. Kaya on that point, pareho kami ng, hindi ako yung pinipilit ng mga magulang na magdoktor ka kahit ayaw. So walang naging problema sa amin doon. Pero nung hindi man naging successful yung aking pagpasok sa medisina, ay lumipat ako sa pagiging abogado dahil binigyan din naman ako ng option ng aking tatay na pwede ang abogado. Yun lang ang katanggap-tanggap sa kanya. Maging abogado o maging doktor. Noong nakapag-usap kami, noong isang araw, sabi niya sa akin, naging forceful ba ako? Mapilit ba ako sa pagsabi ko sa iyo na maging abogado ka? Sabi ko, oo. Sinasabihan mo ako, pinapagalitan mo ako. Lagi. Kinento ko sa kanya na isang beses, bihira akong umiyak. Pero isang beses, dahil nalaman ko na hindi ako makakatuloy sa 4th year law school dahil meron akong isang bagsak na subject. Wala akong ibang masabihan nung sakit na nararamdaman ko. Kasi pakiramdam ko, yung tatay ko lang din, makakaintindi sa akin dahil dumaan din siya ng law school. So tinawagan ko siya. Hindi ako makapagsalita. Iyak lang ako ng iyak. Humahagulgul ako sa iyak na sinasabi lang niya, hello, nasaan ka? Yun lang ang sinasabi niya, nakidnap ka ba? Tapos iyak lang ako ng iyak. Tapos dalawa lang ang tanong niya na paulit-ulit, nakidnap ka ba o buntis ka ba? At that point na paulit-ulit na niyang tinatanong kung buntis ba ako, sabi ko na sa kanya, pa, hindi ka man siguro umiiyak ang babaeng buntis. Siguro happy siya, no, na buntis siya. Sabi ko, nahihirapan ako sa isang subject ko and pakiramdam ko, sasabit ako dito. Tapos ang sagot lang niya sa akin ay, sabi niya, yun lang pala eh, bakit mo ko tinatawagan? Mag-aral ka na. Ganon ka tigas yung kanyang paniniwala at pagpipilit na ipursige ko ang aking edukasyon. Wala nang, huwag ka na umiyak, mag-aral ka, mabadali lang yan, lumabas ka muna, magkape ka, wala. Sinabi lang niya sa akin, yun lang pala. Mag-aral ka na. Ibaba mo na yung telepono at bumalik ka na sa pag-aaral mo. Kaya noong ako ay naging abogado,
Yun din yon ang sinasabi ng kaibigan ng tatay ko sa akin na nakita niya ang tatay ko sobrang saya. Yung araw na yon na nalaman niya na naging abogado ako, yun yung sobrang saya niya. At sinabi sa akin ng kaibigan ng tatay ko, sabi niya, hindi mo maiintindihan kaming mga tatay na kaming mga abogado pag nagkaroon kami ng anak na abogado. Ganun, iba yung saya namin kapag nakikita namin na meron na kaming anak na abogado. Sabi niya sa akin doon, sabi niya, pinilit ba kita? Sabi ko, hindi lang pilit. Sinigawan mo ako at pinaiyak mo ako ng maraming beses dahil sa edukasyon at sa pag-aaral. At sabi niya, di buti na lang dahil meron akong abogado ngayon na anak na inutusan ko dyan. Kausapin niyang mga huwes dyan. At ngumiti siya. He smiled. And it seemed to me that it was a comfort to him that he had a daughter who is a lawyer. In fact, sabi niya, Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! sabi niya, lagi, pag pumapasok ako doon at nagkakaroon kami ng oras na makapag-usap, sinasabi niya, kailan ka ba uwi ng Pilipinas? Anong date ka uuwi ng Pilipinas? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa umuwi sa Pilipinas? Sinasabi ko sa kanya, inaayos ko lang yung sistema dito at pagkatapos inaantay ko yung mga kapatid ko na pumunta dito. At sinabi niya, ito din, may patama din or diretso din. Bulsay din sa edukasyon. Sabi niya, sabihan mo si Paolo na okay lang ako. At huwag siyang pumunta dito hanggang hindi matapos ang eleksyon at maging congressman siya ng 1st District ng Davao City. At sabi niya, sabihin mo kay Baste, hindi siya pwedeng pumunta dito hanggang hindi matapos at ma-elect siyang Vice Mayor ng Davao City. Ito ang pinakamatindi dahil pinagtatawanan namin siya sa group chat namin. Kaming magkakapatid 4, meron kaming group chat. Dahil ang sinabi niya kay Veronica, sabi niya, sabihin mo kay Kitty, hindi siya pwede bumisita dito hanggang hindi siya abogado. Sabi ni Kitty, grabe ang overacting ni Papa. So, ibig sabihin ba, mga 5 years, she has 5 years until she becomes a lawyer, na meron pa akong 5 taon na bago ako makabisita. Ganon siya kahit na nandun siya sa loob, ang kanyang iniisip, unang-una, yung mga kapatid ko na kailangan magtrabaho para sa syudad ng Davao, yung kapatid ko na kailangan mag-aral. Yun pa rin ang iniisip niya. At kapag tinanong mo siya, pa, ano ba ang kailangan mo dito sa loob? Ang sinasabi lang niya, mga, alam mo yun, mga bagay na shaving cream, Coke Zero, tumigil na siya sa kakahingi ng Pinoy na ulam dahil parang hindi talaga kaya nung nagluluto sa loob Pinoy na ulam. Pero nagpadala ako kahapon ng PDF file ng mga recipes na pwedeng sundin nung nagluluto. Yes!
meron siyang, meron siyang hilig sa Coke Zero at yun lang yung hingi niya. May shopping list doon sa loob. At sabi niya doon sa gwardiya na isulat mo dyan, 2 case ng Coke Zero. Malakam, ewan ko sa'yo. Kahapon, Ikaw nag-load. bago ako umalis, tinuruan ako ng gwardiya. Putulin na Sabi to. niya, pwede ka naman bumili dyan sa vendo, tapos naku. iwan mo Malapit na ba ito mawala? para sa kanya. So sabi ko, Papa, anong gusto mo dito? Sabi niya, Coke Zero lang. Hindi tayo pwede So mawala sa bumili area. akong 4 na Coke Zero, iniwan ko sa kanya. Sabi niya na, sabi ko pa, that's 1 for each day pa ha. So, today, tomorrow, Saturday, tomorrow, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Dahil darating na yung grocery list mo by Wednesday. At sagot niya sa akin, bakit isa lang? Sabi naman nung gwardiya, sabi niya, you have to have at least, he has to have at least 2 because he already drank upstairs, 1 Coke Zero. Apo. And then sabi ko, sige pa, sabi ko, babalik naman ako sa Lunes. Sabi ko, 2, bukas Sunday, and 2 sa Monday, tapos i-replenish ko na lang yung Coke Zero mo. Sabi ko sa kanya, alam mo pa, sinasabi sa'yo ng doktor, maglakad ka daw. Huwag kang nakaupo lang sa kwarto mo. Tapos, sabi ko, pwede ka naman, allowed kayo na lumabas dyan. Sabihan niyo lang ang gwardiya. Sabi niya, ayoko maglakad sa labas kasi baka didiretso ako sa gate at umalis sa lugar na ito. Nagkakaroon na rin siya ng mga kaibigan, yung mga tao doon sa loob ay nagiging kaibigan na niya. At hindi ko lang alam, baka paglabas niya marunong na mag-Dutch. Pero karamihan nung kasama niya sa loob ay French speaking. So, baka paglabas niya, no, di na kayo kamao magbinisaya, tingala ka mo. Buyo bukishe, avec quoi? Tingala na. Bisaya na siya. French sa Bisaya. So, on that point, he is okay. Hi ka daw sa kanila, sir. Okay naman siya. Very down to earth. Pero as a lawyer, kasi Wala namang pinagkaiba sa atin ng French. alam niya yung batas eh. Kumakain din Alam ng niya kung susuyan. anong nangyayari. Kaya medyo persuasive siya. And lagi niyang inuulit-ulit kung ano yung kailangan gawin para sa kanyang kaso. At lagi siyang nagtatanong ng timelines dahil alam naman natin sa korte ay medyo may kabagalan. Diba? Magsasagutan, ang prosecution, ang defense, maraming mga papel na kailangan ipasok at antayin ang oras. Kaya siya din ay insistent sa mga timelines niya. Pero ang sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa, and at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor, because he knew that number one, wala talagang basihan yung kaso. 43 counts of murder ang sinasabi nila na thousands. Totoo yan, ma'am. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang namatay. I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder.
na ngayon ay lumalabas, hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga Mainit na yun. complainants. But that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside. Ano bang pwede nating Ako pala yung gawin? watcher sa PDP sa Milan. Ang pwede nating Kayo na gawin bahala sa amin. ay Kami na bahala. i-demand na ipauwi or Atlanta, may rally kami iuwi ngayon. nila 30. si Pangulong Duterte. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Dahil yun din ang gusto niya. Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Bring him home! Bring him home! Bring him home! At yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya, meron man akong worry para sa kanyang safety and security. Pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama yun? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Yes, sir. You go from Ito na yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! My friend. Okay naman so sa pleased to init. see you, my God. Yeah. Senator Robin, it's an honor, a privilege to be here, and thank you, sir. Thank you for what you're doing. Salamat, sir. Salamat, sir. Yeah, okay lang. Hindi, okay lang. Ginawangan lang pa mo. Nakaredy ang sunblock very doble. Okay lang, sir. Kaya hindi nila makita na ako ang mata kung magkalok ka. Oo. Okay? Unsa pa ba? Ano pa ang pwede natin gawin?